Magandang umaga po muli mga minamahal. At magpatuloy po tayo sa ating pagtatalakay tungkol sa the mystery of God in Jesus Christ. Ito po ay pang-siyam na bahagi na po. At maipaliwanag po natin kung bakit ang misteryo ng Diyos ay nasa kay Hesus Kristo. Dahil nga po mga minamahal, ang ating pinakabatayan po dito ay ang Ebanghelyo ni San Juan. Siya po ay isa sa mga apostoles ni Hesus Kristo at ang kanyang aklat ay ipinapakilala ni Apostol San Juan ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Dapat lang po nating tandaan dito na ang Diyos ay isa lamang. Siya po ay one God, the Holy One. Hindi po siya God, the Holy Trinity. Kaya nga po, mahalaga po itong matalakay natin. At kung inyong balikan ang mga sinauna nating mga pagtatalakay, kasi nga pang-siyam na bahagi na po tayo. This is now part 9 of the mystery of God in Jesus Christ. So, ang Ebanghelyo ni San Juan ay tungkol po ito sa pagbaba ng Diyos Ama mula sa langit sa kapanahonan po ng New Testament. Dahil ang kapanahonan po ng Old Testament, yan po ay doon sa Mount Sinai or Mount Horeb. At ang kausap po ng Diyos ay una si Abraham, Isaac, Jacob. Then later on ay si Moises at ang mga propeta ng Diyos. Kaya napakahalagang bagay po na ating tunay na makikilala ang Diyos na iisa. Ulitin ko po, ang Diyos ay God the Holy One, hindi po God, the Holy Trinity. Dahil po ang salitang Holy Trinity, yan nga po ay hindi nasusulat sa Biblia dahil ang Diyos na nagpakilala sa Biblia, siya po ay Holy One. O nga po, siya ay Elohim sa plural, ngunit sa singular naman po ay El. Ganun pa man, ay ipinahayag ng Diyos na siya ay Holy One. Never po na sinasabi niya na siya ay Trinity. Kasi nga po, mag-isa lang po siya. So sa kalagayang ito, ang mismo ang nagtuturo po niyan ay ang Panginoong Hesus Kristo. Tungkol po sa kalagayan ng Diyos, na ang sabi po niya sa Juan Kapitulo 4, versikulo 24, ang Diyos ay Espiritu. At ang Diyos ay banal, or ang Diyos ay santo. Nasulat po yan sa Josue Kapitulo 24, versikulo 19. Kung tunghayan po natin para matiyak po natin mga minamahal,
ang sinasabi ng banal na kasulatan, Josue 24:19, at ito ang ating mababasa. Ang sabi rito, at sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y hindi makapaglingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang banal na Diyos. Siya'y mapanibughuing Diyos, hindi niya ipatatawad ang inyong pagsalangsang ni ang inyong mga kasalanan. So ang Diyos ay banal. Kaya dahil siya ay espiritu, siya po ay banal na espiritu. Yan po ang tunay na kalagayan ng Diyos. Iisang Diyos at siya ang banal na espiritu or siya ang Espiritu Santo. So, sa kapanahonan ng Old Testament, ang kausap ni Moises at mga propeta ay ang Espiritu Santo. Iisang Diyos po yan, na Espiritu Santo. At gayon din, sinabi ni Moises sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 13, ang sabi niya, at ang Panginooy nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Inyong narinig ang tinig ng mga salita, ngunit wala kayong anyong nakikita. Ang inyo lamang narinig ay isang tinig. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin. Sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Kaya po, nung nagbigay ang Panginoong Diyos na siya ang Espiritu Santo, na siya ang Ama na makapangyarihan sa lahat, iisang Diyos na Espiritu Santo at siya ang Diyos Ama, nang nagbigay siya ng kautusan, 10 utos, kay Moises para sa mga Israelita, ang kanila pong wala po silang nakikitang anyo, kundi ang kanila lamang narinig ay ang tinig ng Diyos. Ang Espiritu Santo po ay hindi po nakikita dahil siya po ay hindi tao. Siya po ay Espiritu. At kaya yan din ang sinasabi ng Panginoon Kristo na ang Diyos ay Espiritu at sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. So, sa New Testament naman po ay nagkaroon na po ng pagbabago sa kalulatian ng Diyos. Dahil ang Diyos na siyang Espiritu Santo, na siya ang Diyos Ama, ay bumaba mula sa langit. At ang kanyang binabaan ay hindi na po ang Mount Sinai, kundi ang kanyang binabaan po ay ang katawang tao na siyang bugtong na anak ng Diyos na ang pangalan ay Jesus. Jesus po ang pangalan ng tinatawag na anak ng Diyos. Itong si Jesus, sa kapanahonan ng siya ay idinalang tao ni Maria sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 1, versikulo 20, ay sinasabi po ng Biblia na ang ama ng anak ni Maria
ay ang Espiritu Santo. At Mateo 1:20, datapwat, samantalang pinag-isip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Sasalin po sa Interlinear Bible ay nakasulat po roon, the father of the child is the Holy Spirit or fathered by the Holy Spirit. Ang ama ng dinadalang tao ni Maria ay ang Espiritu Santo. So, ang Diyos Ama ay siya mismo ang Espiritu Santo. Kaya isa lang ang Diyos, mga minamahal. Siya ang Espiritu Santo na siya po ang Diyos Ama. Kaya nang bumaba siya sa panahon ng New Testament, nang ang anak ni Maria, ng pangalan ay Jesus, sa edad na 30, edad 30, ay binautismuhan po siya ni Juan Bautista. Sa pagkataong yon ay bumaba ang Diyos Ama na siya ang Espiritu Santo. Yan po ay nasulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 34. So ang pagbaba ng Espiritu Santo na siyang Ama ni Hesukristo, habang siya ay bumaba galing sa langit, nagsasalita ang Espiritu Santo at kanyang sinasabi, ito ang sinisinta kong, ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya nga po mga minamahal, ang misteryo po ng Diyos ay nasa Panginoong Hesukristo dahil ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay tumahan sa loob ng katawan ni Hesukristo na tinatawag na bugtong anak ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay Jesus. At sa Isaiah 9:6 naman po, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Si Jesus daw po, na siyang pangalan ng anak, ay tatawaging makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. So, ayan po ang misteryo, mga minamahal. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Ngunit, ang nakakilala lang po niyan, mga minamahal, ayun lamang ang mga pinahayagan. Ang pinahayagan po riyan sa New Testament, unang-una, ay si Juan Bautista. At ang kasunod na pinahayagan ay ang mga apostoles ng Panginoong Hesukristo. Kaya, hindi po alam ng mga Israelita na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay tumatahan sa katawan ng anak na ang pangalan ay Jesus. So, nagkaroon ng katuparan ang hula ng Isaiah 9:6 na kung papaano sa kapanahon na ng Old Testament, ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay bumaba galing sa langit
doon siya bumaba, ang kanyang binabaan ay ang Mount Sinai. Ngunit dito naman sa panahon ng New Testament, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay bumaba muli galing sa langit at ang kanyang binabaan ay ang katawang tao ng anak ng Diyos na ang pangalan ay Jesus. So, si Jesus ay nagiging Kristo at Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon sa English ay Lord. Ngunit iyan po ay pangalan ni Jehovah. So, isinalin ang salitang Jehovah sa salitang English na Lord. At ang pangalan naman po ni Jesus sa Hebrew ay Yeshua. Jehovah is salvation or Jehovah is Savior. Na ibig sabihin, ang pangalan ni Jesus ay ang pangalan ng Ama. So, isa sa pangalan si Jesus at yung Ama na si Jehovah. Dahil si Jehovah sa salitang Hebrew ay YHWH. Yod, Hey, Vav, Hey. YHWH. Ang ibang salin po dyan ay Yahweh. So, ang ibang salin naman ay Jehovah. At sa English ay isinalin sa Lord. At sa Tagalog naman, isinalin sa Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, kung hindi natin alam ang pinaka-original na salita ng Biblia, kung ano po sa iba't ibang salin, ay hindi po natin maunawaan ang kahulugan ng Jesus. Dahil sa ang salitang Jesus sa Hebrew ay Yeshua. At isali naman sa English yung Yeshua na Jehovah is salvation. Jehovah is Savior. So, Jesus is the Savior. The name of Jesus is Jehovah's name or the Father's name. Ngayon, ano ang pinaka-misteryo dito, mga minamahal? Ang pinaka-mystery po dito na bagamat sa kalagayang tao, ang anak ng Diyos na ang pangalan ay Jesus, hindi po Diyos. Ang tawag po sa kanya ay Kristo or anak ng Diyos. Kaya ang Espiritu Santo na nanahan sa kanya na siyang Diyos Ama, siya po ang tunay na Diyos na iisa. Kaya dito sa ating ikasiyam na bahagi ng misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus ay ating tatalakayin dito ngayon ang Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 11. At dito natin malaman kung paano po nagpapakilala si Hesus Kristo. Babasahin po natin ang Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 11. Ito po ang ating mababasa. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon,
ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Sinabi nga sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong nangakikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malao ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Kaya nakita nyo papaano nalilito mga minamahal ang mga apostolis. Alam nyo po, sa kapanahonan ng New Testament, ay hindi pa ho nasusulat ang Biblia ng New Testament. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay itinuturo pa lamang sa kanila ang mga kahulugan ng Old Testament. At ang lahat ng mga itinuturo ng Panginoong Hesukristo na nagmula sa Old Testament ay isinulat naman ng mga apostoles. Kaya nagkaroon tayo ng aklat ng New Testament. So, ang ibig sabihin dito, mga minamahal, ang pag-unawa ng Biblia ay kailangan maintindihan natin na sa panahon ng Old Testament, ang covenant people of God ay ang mga Israelita. At pagdating naman ng New Testament, ang kausap naman ni Lord Jesus ay ang mga Israelita pa rin. At ipinapaliwanag sa kanila ang mga katuparan ng propesya upang kanilang maunawaan ang Biblia ng Old Testament. Kaya nga po ay talagang misteryoso ang salita ng Diyos dahil kung ang tao ay hindi napahayagan at ang Panginoong Hesukristo ay hindi magpakilala sa kanila, ay hindi po nila makikilala ang Diyos Ama. So kaya nga po,
dito sa ating tinatalakay sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 11, ay ipinakilala ng Panginoong Hesukristo kung sino siya. Ang nakakaalam lang po, mga minamahal, tungkol sa misteryo sa kapanahonan ng New Testament ay ang mga apostolis. Kaya ito ngayon ang ating binabasa. Kaya makikita natin, so atin pong ipaliwanag ito. Ang tawag po nito ay exegesis. So, upang expound po natin contextually ang kahulugan ng Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 11. So, himay-himayin po natin ang mga talata para makikilala po natin ang Diyos Ama at ang anak ng Diyos ng pangalan ay Jesus. Gusto ko rin pong dagdag sa inyo, mga minamahal, na pakinggan lang po ninyong mabuti itong ating binabasa at pinapaliwanag. Dahil ang hindi po bigyan ng unawa ng Panginoong Hesukristo kung sino ngang nakakarinig sa kanyang mga sinasabi, kung hindi po siya pahayagan, kung hindi po siya bigyan ng kaunawaan sa banal na kasulatan, ay talagang pong hindi niya may kilala kung sino ang Ama at ang relasyon naman ng anak ng Diyos na ang pangalan ay Jesus. Dahil ganito po kasi ang sitwasyon. Sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 27, ang lahat ng mga bagay ay ibinibigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. So, ulitin ko, narito na po tayo sa ikasiyam na bahagi ng ating pagtatalakay, Part 9 of the Mystery of God in Jesus Christ, na ang Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 11, ay nagpapakilala po si Jesus Christ sa kanyang mga apostol. At ipinapakilala rin ni Jesus Christ ang kanyang Ama. So, tandaan natin na ang tao na hindi pahayagan ay hindi siya makaunawa sa salita ng Diyos. Dahil ang kapahayagan ng Diyos ay nasusulat po rito sa banal na kasulatan. Hindi po maaari na ang pagpapaliwanag ay sa sariling paliwanag or private interpretation. Yan po ang iwasan natin. So, nakatulad nga po sinasabi ni Apostol San Pedro sa ikalawang Pedro Kapitulo 1, versikulo 20 at 21, sinasabi po rito na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang mga hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin po rito, ang Diyos Ama, siya ang Espiritu Santo. So, ang salita ng Diyos
ay nasulat na po rito sa loob ng Biblia. Kaya kailangan ang paliwanag ay nanggaling din po rito kung ano ang nasusulat sa banal na kasulatan. Kaya po, kung gusto po nating makilala ng lubusan ang Panginoong Hesukristo at ang Diyos Ama, ay kailangan pong makinig tayo ng mabuti sa tinig ng Diyos na naisulat na rito sa Biblia. Ulitin ko po na sa 11:27 ng Mateo, ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama. Ang anak daw na si Hesukristo ay hindi po ninyo siya makikilala kung hindi kayo bigyan ng unawa. Dahil ang nakakilala lang daw po sa anak ng Diyos ay ang Diyos Ama. At sino may hindi nakikilala sa Ama kundi ang anak? Ang nakilala lang daw sa Ama ang anak ng Diyos. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. So, suma total, ang ibig sabihin dito na kung tayo ay hindi tinawag ng Diyos upang bigyan ng pahayag tungkol sa salita ng Diyos, ay hindi po maaring maintindihan ang salita ng Diyos. Dahil ang nagbibigay lamang ng paliwanag at kaunawaan ng salita ng Diyos ay mismo ang Panginoong Hesukristo. So, exclusive po ang pagkakilanlan dito na walang tao na kailanman makakilala sa anak, kundi ang Diyos Ama lamang. At wala ring tao na makakilala sa anak ng Diyos, kundi ang Diyos Ama lamang. At walang makakilala sa Diyos Ama at kay Hesukristo maliban na lamang kung siya ay tuturuan ng Panginoong Hesukristo. Bigyan siya ng kaunawaan ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil ayon sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos, kundi ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. So, ito raw bugtong na anak, siya lamang ang nakakita sa Diyos. Walang tao na kailanmay nakita sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu, yan po ay katulad ng hangin. Ang hangin ay ating naramdaman. Ngunit ang ating mata kailanman ay hindi makita sa hangin. Yan po ang Espiritu. At sinasabi rin ng Biblia, yan po ay pinapaliwanag ng Panginoon si Kristo, na ang Espiritu ay walang laman at buto. Ibig sabihin, ang Espiritu ay hindi tao. Dahil ayon sa Hosea, Kapitulo 11, versikulo 9, ang sabi ng Diyos, ako ay Diyos, hindi tao. At sinabi naman ni Hesukristo sa Lucas,
Kapitulo 24, versikulo kung tingnan natin, Lucas, Kapitulo 24, versikulo 36 hanggang 40. Ganito ang sinasabi. At samantalang kanilang pinag-usapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila ay nagsabi, kapayapaan ay sumainyo. Datapwat sila ay kinalabutan at nangahintakutan at inakala nila na nakita sila ng isang espiritu. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagagulumihanan? At bakit nangyari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakita na nasa akin. At pagkasabi niya rito, ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. Itong Lucas, Kapitulo 24, versikulo 36 hanggang 40, ay ang pangyayaring ito ay nang ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay muli mula sa mga patay. At ang mga apostoles ay nandoon sa kanilang tinitirhan na bahay. Nandoon silang lahat, nakapinid ang mga pintuan, ngunit bigla na lang bumungad sa kanila. Samantalang sarado ang pintuan, bigla nilang nakita sa kanilang harapan ang Panginoong Hesukristo. Akala nila multo. Ibig sabihin, akala nila espiritu. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila, bakit kayo kinikilabutan at nangahintakutan? Dahil inakala nila nakakita sila ng espiritu. Sabi ni Jesucristo sa kanila, ipinaliwanag sa kanila na siya ay hindi espiritu. Kaya sabi niya sa kanila, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagalumihanan? At bakit nangyari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at aking mga paa. Ako rin nga. Ibig sabihin, siya ang taong Kristo na kanilang kasama noong hindi pa naipako sa krus. Kaya sabi niya, hindi ako espiritu, ako'y tao. Hipuin ninyo ang aking mga kamay. Ako si Kristo. Dahil ang espiritu, walang laman at mga buto. Ibig sabihin, ang espiritu ay hindi tao. Kasi nga, ang espiritu ay hindi nakikita. Katulad nga siya ng hangin. Katulad nga doon sa Old Testament na ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, kausap ni Moises sa Mount Sinai, wala silang nakitang anyo. Ang kanila lamang narinig ay tinig. Ngunit dito sa New Testament times, sa Ebanghelyo ni San Juan, ay ang Espiritu Santo ay bumaba galing sa langit at tumahan sa katawan ni Hesus Kristo.
Ang Espiritu Santo ay siyang Diyos Ama. Kaya hindi nila nakikita ang Ama na siyang Diyos Espiritu Santo. Ang nakita ng kanilang mga mata ay ang anak ng Diyos na si Jesucristo na tao. Dahil ang sabi nga ng banal na kasulatan sa Hosea 11:9, ang Diyos ay hindi tao. Ang sabi ng Diyos, I am God and not man. Ibig sabihin, I am Spirit. Ako ay Espiritu. Dahil yun nga rin pagkasabi ng Panginoon Kristo, ang Diyos ay Espiritu. So, sa literal na paliwanag, Hosea 11:9, I am God, not man. Ibig sabihin, ako ay Diyos, hindi Espiritu. Ako ay Diyos, hindi tao. Na ibig sabihin, ako ay Espiritu, hindi tao. Dahil ang Espiritu, walang laman at buto. Nakuha niyo mga minamahal? Kaya, misteryoso ang ating pinag-uusapan na ang Diyos, ang misteryo ng Diyos ay nasa Panginoong Hesukristo. So dito, ipinapaliwanag natin na ang kalagayan ng Espiritu, siya ay hindi tao. So, dito mga minamahal, ibig palabasin, ibig ipahayag sa atin ng banal na kasulatan na ang Diyos na siyang Espiritu Santo ay walang pagbabago. Nanatili siya na kalagayang Espiritu. Ang nagbago sa Kanya ay ang Kanyang kaluwalhatian. Ano ang Kanyang kaluwalhatian? Sa panahon ng Old Testament, ang Diyos, ang Kanyang kaluwalhatian ay ang Kanyang boses, ang Kanyang tinig. Dahil hindi siya nakikita ni na Moises at mga Israelita, ang narinig ay ang Kanyang tinig. Nagbigay ng kautusan, ang Diyos na siyang Espiritu Santo, ang narinig nila tinig. Ngunit iba rito sa New Testament. Ang Espiritu Santo ay bumaba at tumahan sa katawang tao ni Jesucristo. Kaya nga ang tawag dito, ang Diyos ay nagsakatawang tao. Tandaan natin, ang Diyos ay nagsakatawang tao. Nasulat po yan sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 18, na sinasabi rito, ang sabi rito, walang tao na nakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Then iangat natin sa versikulo 14, at nagkatawang tao ang berbo. Ibig sabihin, nagkatawang tao ang tinig. Tandaan natin, nang bumaba ang Espiritu Santo, sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 34, nagsasalita siya. Ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. So habang bumaba ang Espiritu Santo galing sa langit, tandaan natin, ang Espiritu Santo, siya ang Diyos Ama na nagsasalita mula sa langit, bumababa siya at sinabi ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo sa kanyang binabaan. Ang sabi niya, ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. So tinawag niya si Jesucristo na kanyang anak. So pagbaba ng Espiritu Santo, tumahan sa katawan ni Jesucristo. Kaya ang katawan ni Jesucristo ay nagiging templo ng Diyos sa lupa.
Ang Diyos Ama ngayon ay nanahan sa loob ng katawan ni Jesucristo, kaya sa Juan 14, versikulo 1 hanggang 11, ipinakilala ng Panginoong Jesucristo ang kalagayan ng Ama na tumatahan sa Kanya. Dahil sa tandaan natin, ang kausap ni Jesucristo ay ang Kanyang mga apostoles. Nagpakilala ang Panginoong Jesucristo sa Kanyang mga apostol na ang Diyos Ama ay nakatira sa Kanya. Juan Kapitulo 14, versikulo 10 hanggang 11. Hindi ka baga ng palataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salita ang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. Na ibig sabihin, ang Diyos Ama na nanahan sa loob ng katawan ni Jesucristo ang siyang nagsasalita at lumalabas sa bibig ng anak. Lumabas sa bibig ng Kristong tao. So, sabi ni Jesucristo, huwag magulumihanan ng inyong puso. 14:1 ng Juan. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. So, ang pagsampalataya, tinuturuan ng Panginoong Jesucristo ang Kanyang mga apostol. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Na ibig sabihin, ang kanilang nakikita ay ang katawang tao ng anak. Katawang tao na si Jesucristo. Dahil ang Diyos Ama ay nasa loob ng Kanyang katawan, ang sabi ni Jesucristo, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Dahil nga, ang Kanyang katawan ay naging templo ng Diyos. So, ang pinaka-center of worship na yun ay ang Panginoong Jesucristo na siyang templo, na parang nasa loob tayo ng church. Mga minamahal, parang nasa loob tayo ng templo. Di ba, mayroon tayong mga bahay-sambahan? Iyon ang katumbas ng katawan ni Jesucristo. At nasa loob ng templo ay ang Diyos Espiritu Santo na siyang Ama ni Jesucristo. So, ang nakita nila at nakilala nila ay si Jesucristo dahil kasama nila. Kaya itinuro ni Jesucristo sa kanila na sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. At sinabi pa rito sa versikulo 4, ang sabi rito, kung saan ako paroroon ay malalaman ninyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, kaharap nila ang Panginoong Jesucristo na tao. Tandaan natin, ang Jesucristong tao, hindi Diyos. Iyon ay templo ng Diyos sa lupa. Ang pangalan niya ay Jesus. Nang ibig sabihin, Jehovah na tagapagligtas, Yeshua. Ang pangalan ng Espiritu Santo na tumatahan kay Jesucristo ay si Jehovah na tagapagligtas. Siya rin ang pangalan ni Jesus, mga minamahal. So, nung tumahan na ang Espiritu Santo sa loob ng katawan ni Jesucristo, ay iyon po ay katuparan ng hula na ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan.
Kaya nga sabi ni Jesucristo sa kanila, dito sa versikulo 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Unti-unti na nagpakilala ang Panginoong Jesucristo. Kaya, ang sabi niya sa versikulo 7, kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong nakilala at siya'y inyong nakita. Versikulo 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ang panahon, ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Kita nyo mga minamahal kung gaano ka-misteryo ito? Kung sundan na po natin, ang Diyos Espiritu Santo na siyang Ama ni Jesucristo ay nasa loob ng kanyang katawan. Kaya, nakipag-usap si Jesucristo sa kanila. Ipinakilala ni Jesucristo ang Diyos Ama. Ang sabi ni Jesucristo sa kanila na sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama. Di ba, ang pangalan ng Kristo ay Jesus. So, kilala nila na ang kanilang kasama ay Jesus ang pangalan. Siya ang anak ng Diyos. Sabi ni Jesucristo, kung ako nakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya ay inyong nakakilala at siya ay inyong nakita. Di ba, ang anak ng Diyos, ang pangalan ay Jesus. Pero ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nasa loob ng katawan ni Jesucristo. Kumbaga, nagtago. Nakatago ang Ama sa loob ng katawan ni Jesucristo. Dahil tinahanan ng Diyos ang katawan ni Jesucristo, ginawa niyang templo sa lupa. So, ang nakita nila, si Jesucristong tao. Kaya sabi ni Jesucristo, kung ako'y nakilala ninyo, ay makilala ninyo ang aking Ama. O anong pangalan ng anak ng Diyos? Jesus. Kilala nila na ang kanilang kasama ay si Jesus. Ngayon, ang sabi rito, buhat ngayon, siya ay inyong nakakilala. Ibig sabihin, ang Ama, ang pangalan ay Jesus, mga minamahal. Dahil sabi ni Jesus, kung ako'y nakilala ninyo, ang pangalan ko ay Jesus. So, kung ako'y nakilala ninyo ng Jesus, nakikilala ninyo rin ang aking Ama. So, ibig sabihin, ang pangalan ng kanyang Ama ay Jesus. Ibig sabihin, Jehovah, the Savior. Yeshua sa Hebrew. At sabi pa niya rito, at siya ay inyong nakita. Hindi naman nakikita ang Diyos. Dahil Espiritu Santo nga. Bakit sinabi ni Diyos, at inyong nakita at nakakilala? Ang kaharap nila, si Jesus na tao. So, nakita na raw nila ang Ama dahil nakilala nila si Jesus at si Jesus ay kanilang nasa harapan at nakita na rin nila ang Ama. Kaya nalito sila, naguluhan sila. Ganito ang misteryo. Paano nagpakilala si Jesus at kanya pinakilala ang Ama? Ang sabi rito sa versikulo 18, sinabi sa kanya ni Felipe, isang apostol ito si Felipe, Panginoon, Lord, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Kasi hindi nakikita ang Ama. Samantalang sinabi ni Jesus, kung nakikilala ninyo
kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong nakikilala at siya'y inyong nakita. Kaya, sa kanilang kalituhan, sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita nyo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Ganito ang misteryo, mga minamahal. Alam natin na ang anak ng Diyos ay tao. So, meron siyang laman at buto, meron siyang larawan. Ano ha? Nakita ang kanyang larawang bilang tao. Ito ang paliwanag. Dahil sabi nga rito na ayon sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3, ito ang sinasabi. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa magitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa magitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Palibhasay, siya'y sinag ng kanyang kalulatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. So, si Jesucristo na anak ng Diyos, siya ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya sabi ni Jesucristo sa kanila, kung nakikilala ninyo ako, ay nakikilala din niyo ang aking Ama. Mula ngayon, inyo siyang nakilala at inyo siyang nakita. Sabi naman ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Sapat na sa amin. Sagot naman ni Lord Jesus, matagal na tayong nagsama, Felipe. At sabi mong, ipakita mo sa amin ang Ama. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaunang panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakita sa akin, nakita sa Ama. Paano sasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Nang ibig sabihin dito, ang Jesucristo na tao, siya ang larawan ng Diyos Ama. Dahil ang Diyos Ama ay nanahan sa kanyang katawan. Ang Diyos Ama ay siya ang Espiritu Santo. Ang pangalang Jesus, iyon ay ang pangalan ng Ama. Kaya sabi ni Jesus, kung ako inyong nakilala ninyo ang Ama. O kilala naman nila si Jesus, na ang pangalan ay Jesus. So, inyo siyang nakikilala mula ngayon. Ibig sabihin, ang pangalan ng Ama ay Jesus. Dahil sa Hebrew, ang pangalan ni Jesus ay Yeshua. Jehovah the Savior. Kaya nga, Jesus is Savior. Dahil ang kanyang pangalan ay Jehovah is Savior. Iyan ang pangalan ni Jesus at ang pangalan ng Ama. Kaya ang pangalan ni Jesus, tawaging Diyos. Kaya nga sabi ni Jesucristo sa kanila, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo
sa akin. Dahil ang pagsampalataya kay Jesus sa pangalan. Dahil ang pangalan ni Jesus ay pangalan ng Ama. So, ang sabi niya sa kanyang mga apostol, mula ngayon, inyo siyang nakikilala at inyo siyang nakita. Dahil si Jesucristo, na tinahanan ng Diyos Espiritu Santo sa loob ng kanyang katawan, siya ang ginawang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang kalulatian ng Diyos. Kaya, sabi ni Jesucristo sa kanila, hindi ka baga ng palataya na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ibig sabihin, ang Ama ay nasa loob ng katawan ni Jesus. Si Jesus naman ay nasa sinapupunan ng Ama. So sa kalagayang tao, mga minamahal, si Jesus bilang Kristo ay tao na may laman at buto. Hindi siya espiritu. Kaya ang Jesucristo sa katawang tao ay hindi Diyos. Sino ang Diyos? Ang Ama na Espiritu Santo na nasa loob ng katawan ni Jesucristo. Yun ang tunay na Diyos. Ngunit, ang pangalan ni Jesus ay siya rin ang pangalan ng Ama. Iyan po ay fulfillment or kaganapan ng propesya ng Isaiah 9:6 na ang pangalan na ni Jesus ay tawaging Diyos. At ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Kaya si Jesus ay si Jehovah, na siya ang Diyos, Ama. Kanino po ipinapakilala po yan? Sa kanyang mga apostoles. At ito naman ang aking naunawaan, mga minamahal. Kaya isa lang ang Diyos. Kaya nga sa kapanahonan ng New Testament, ang nakikita ng mga Israelita at mga apostol ay ang Kristong tao na ang pangalan ay Jesus. Pero, ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, sabi ni Jesucristo sa Juan 14, versikulo 10 at 11, hindi ka baga ng palataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya, magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. So, tandaan natin, sa Old Testament, bumaba ang Diyos Ama na Espiritu Santo doon sa Mount Sinai. Kausap ang Diyos Ama na Espiritu Santo ni Moises at mga Israelita. Sabi ni Moises, narinig ninyo ang kanyang tinig, pero wala kayo nakitang anyo. Sa Old Testament po yun, tinig lang kanilang narinig. Dahil ang Diyos ay Espiritu, siya ay hindi may kita ng mga mata ng tao. So, tinig lamang. Ngunit pagdating sa New Testament, bumaba muli ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo mula sa langit. At habang bumaba, ang kanyang binabaan ay ang katawang tao na ang pangalan ay Jesus. So, ang katawang tao, yun ang Kristo o larawan ng Diyos na hindi nakikita. At ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, iyon ang tunay na iisang Diyos. So, isa lang ang Diyos na tumahan sa katawang tao na ang pangalan ay Jesus. Ngunit ang pangalang Jesus na anak ng Diyos ay tawaging Ama na walang hanggan.
Ang pangalang Jesus ay tawaging Diyos. Iyan ang misteryo, mga minamahal. Kaya isa lang ang Diyos, one God, the Holy One. Kasi nga, ang Espiritu Santo, siya ang Diyos na isang Diyos na banal. Siya ang Ama. So sa New Testament times, ang nakikita nila ang anak ng Diyos na si Hesus Kristo. Ngunit, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nanahan doon sa loob ng katawan ni Hesus Kristo. Sino ang nakaalam niyan? Ang mga apostoles. Dahil nagpahayag at nagpakilala si Jesus sa kanila. Ipinaliwanag ang kalagayan ng Ama at ng Anak. So ang anak, mga minamahal, hindi Diyos anak. Hindi Diyos, kundi ang pangalan ng anak ang tawaging Diyos. Ang pangalan ng anak ang tawaging Ama. Isaiah 9:6. Yan po ang misteryo, mga minamahal. Kaya, basahin ko muli, Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 11. Huwag maglumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Sinabi nga sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala, at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaon ng panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama? At ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, at kung di, kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung ano man ang inyong mga katanungan, upang sa karagdagang paliwanag, mangyari lang po na kayo'y magtanong. At sa magitan po ng banal na kasulatan, ay bigyan natin ng karagdagang paliwanag kung ano man ang inyong mga katanungan. Kayo po ay mag-like lang po kayo sa aking page sa Facebook, at gayon din mag-subscribe kayo sa aking account sa YouTube, Today's Salvation TV channel. Praise God, Hallelujah, Amen and Amen. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all. Praise God, Hallelujah, Amen.